Ang pagtanggap kay Pablo bilang apostol. Pagkatapos ng 14 na taon, pumunta ulit ako sa Jerusalem. Kasama ko sina Bernabe at Tito. Bumalik ako dahil nangusap sa akin ng Diyos na dapat akong pumunta roon. Nakipagkita ako ng sarilinan sa mga pinuno ng iglesia at ipinaliwanag ko sa kanila ang magandang balita na ipinangangaral ko sa mga hindi Hudyo. Ginawa ko ito para masiguro ko na hindi masasayang ang mga pinagpaguran ko noon hanggang ngayon. Nalaman kong sang-ayon sila sa ipinangangaral ko dahil hindi nila pinilit na magpatuli ang kasama kong si Tito kahit na hindi siya Hudyo. Lumabas ang usapin tungkol sa pagtutuli dahil sa ilang mga nagpapanggap na mga kapatid na nakisalamuha sa atin para sirain ang kalayaang natamo natin kay Kristo Jesus at gawin ulit tayong alipin ng kautusan ni Moises. Ngunit kahit minsan, hindi kami sumang-ayon sa gusto nila upang maingatan namin para sa inyo ang mga katotohanang itinuturo ng magandang balita. Ang mga namumuno sa mga mananampalataya sa Jerusalem ay wala namang idinagdag sa mga itinuturo ko. Kung sa bagay, hindi mahalaga sa akin kung sino man sila. Dahil walang itinatangi ang Diyos. Sa halip na dagdagan nila ang mga itinuturo ko, kinilala nilang pinagkatiwalaan ako ng Diyos sa pagpapahayag ng magandang balita sa mga hindi Hudyo. Tulad ni Pedro na pinagkatiwalaan sa pagpapahayag ng magandang balita sa mga Hudyo. Sapagkat ang Diyos na kumikilos sa gawain ni Pedro bilang apostol sa mga Hudyo, ang siya ring kumikilos sa gawain ko bilang apostol sa mga hindi Hudyo. Kaya nang malaman ng mga kinikilalang pinuno ng iglesia na sina Santiago, Pedro at Juan na ipinagkaloob sa akin ng Diyos ang gawaing ito, tinanggap nila kami ni Bernabe bilang mga kamanggagawa sa pangangaral ng magandang balita. Napagkasunduan namin na kami ang mangangaral sa mga hindi Hudyo at sila naman ang mangangaral sa mga Hudyo. Ang tanging hiling nila ay huwag naming kalilimutang tulungan ang mga mahihirap. At iyan din naman talaga ang nais kong gawin.